Tumaob ang motorbangka na yan sa bayan ng Tubigon, Bohol. Ayon sa Philippine Coast Guard, dahil yan sa malaking alon at malakas sa hangin na sinuong nito, nailigtas ang 10 sakay nito. Sa Tagkawayan, Quezon, hinahanap ang 2 lalaking sakay na lumubog na bangka sa ilog kahapon ng umaga. Kwento ng pulisya, bumangga ang bangka sa mga bakal ng ginagawang tulay. Dahil malakas ang agos, tuluyang lumubog ang bangka. Nakaligtas ang 4 sa 6 na sakay, kabilang ang bangkero. Eksklusibong nakuhanan ng GMA Integrated News ang pagdating sa Amerika ng byuda ng PNP officer na nasawi sa air disaster sa Washington, D.C. Daroon siya para kilalanin ang bangkay ng kanyang mister. Nakatutok si Jonathan Andal. Paglapag sa Washington, D.C., hindi napigilang umiyak ni Rio, ang may bahay ni Police Colonel Pergentino Malabed Jr. Naroon siya para opisyal na kilalanin ang bangkay ng mister na si Bong, na isa sa mga pasahero ng American Airlines Flight 5342 at kasama sa 67 nasawi. Matapos nitong makabanggaan ng isang Black Hawk helicopter. Nasa Amerika noon si Malabed para inspeksyonin ang all-purpose vest na binili ng PNP. Para alalahanin ng mga nasawi, may inilagay na makeshift memorial malapit sa pinangyarihan ng insidente. Sumalubong kay Rio, sina Police Attaché General Moises Villaseran Jr., Consul General Donna Rodriguez at kinatawan ng American Airlines. Mula airport, dinala siya sa hotel bago isailalim sa briefing habang hinihintay na maproseso ang pagbabalik Pilipinas ng labi ng kanyang mister. We don't know kung kailan i-release ng ating authorities. Meron kasing medical expert dyan na examiner na nag-determine muna kung pwede na i-release o hindi. So marami pa tayong gagawin. So it takes how many days muna bago siguro mailabas po natin. Tiniyak ni Consul General Rodriguez na tututukan nila ang documentation ng mga labi ni Malabed para agarang maiuwi sa bansa. Hindi nagpa-interview si Rio pero ipinaabot niya ang pagpapasalamat sa mga nagdarasal at nakikiramay sa kanilang pamilya. Si Police Attaché Villaseran, itinuturing daw kapatid si Malabed at isa raw sa mga pinakamagaling na kadete ng PNP Academy Class of 1998. Bago ang trahedya, nagpadala pa sa kanya ng memo si Malabed para sa isang courtesy call. Actually, medyo workaholic ang tao na to, no? And matagal sa dyan sa DL o Directorate for Logistics. Nakaangat siya sa class niya eh. Nagpahatid din ng pakikiramay sa US Ambassador to the Philippines Mary Kay Carlson sa pamilya at katrabahong naulila ni Malabed. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andala, nakatutok 24 oras. Nag-viral ang isang pedestrian lane sa Marikina dahil ang timer sa traffic light nito, 10 segundo lang. Ikaw ba kaya mo yung tawirin? Yan ang tinutukan ni Darlene Kai. Paulit-ulit ang paalala sa lahat na tumawid lang sa tamang tawiran. Mahigit 9 na rang aksidenteng kinasangkutan ng pedestrians ang naitala sa unang bahagi ng 2024 base sa datos ng GMA Integrated News Research. May namatay sa 28 na insidente, habang may sugatan naman sa 879. Pero saan ba lulugar ang pedestrians kung sa mismong itinakdang tawiran, mabangga pa rin sila? Ayon sa Republic Act 4136 o Land Transportation and Traffic Code, prioridad ang pedestrian sa may kalsada na may crosswalk o pedestrian lane, maliban sa intersections kung saan may traffic enforcer o traffic light. Sa mga kalsadang walang tawiran, kailangang magbigay daan ng pedestrian sa mga sasakyan. Pero sa isang bahagi ng A. Bonifacio Avenue sa Marikina na may pedestrian lane, tila nakikipagpatintero sa mga sasakyan ang mga tumatawid. Mas nakakalito kasi yung iba pong sasakyan, humihinto sila, yung iba hindi. Siyempre nakakatakot, baka may bigla kaming mabangga, di ba? Sa kanto naman ng Sumulong Highway at Katipunan Extension sa Marikina, may tawiran with matching countdown pa ang pedestrian sign. Ang problema, 10 segundo lang ang oras para tumawid. Napagkatuwaan tuloy yan ng netizens. Pati ako, kumasa sa challenge. Simula na ng 10 segundo, tignan natin kung kakayanin ko. Kailangan, kung hindi ka naglalakad ng mabilis, talagang tumatakbo ka para umabot. 3, 2, 1. Umabot tayo doon sa timer. Saktong-sakto lang. Pero kasi isipin nyo, medyo bata pa ako. Paano kung yung tumatawid, senior citizen, PWD, may dalang bata o kaya buntis? Kakayanin ba nila yung 10 segundo?
Masyado maiksi naman yon, di ba? Eh kung, lalo na kung matanda ka, pareho ko, 85 na ako, eh hindi naman ako pwedeng tumatakbo. Sa isang mensahe, sinabi ni Marikina Mayor Marcy Teodoro na sa MMDA daw galing ang traffic light pero nag-iimbestiga na rin siya ukol dito. Sinusubukan pa namin kunin ang pahayag ng MMDA. Para kay Gus Lagman ng Automobile Association of the Philippines, may kakulangan sa pagpapatupad ng mga batas sa kalsada. Dapat laging maingat ang mga motorista lalo kapag nasa intersection gaya rito. Kapag intersection, dapat mag-minor sila. Di ba? So, it's safer to cross doon sa mga intersections. Bukod sa mga motorista, dapat responsable rin ang pedestrians. Sa isang bahagi ng Aurora Boulevard sa Quezon City, maraming tumatawid sa hindi naman tawiran at kahit may footbridge sa malapit. Malaki rin daw ang maitutulong ng mas magandang mga infrastruktura gaya ng signages at iba pang teknolohiya gaya nitong sa Makati City. Stop. Signal is red. Push button and wait for signal to cross. Signal is green. May sensor sa may pedestrian lane kaya mapipigilan ang tangkang pagtawid sa gitna ng traffic. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras.